Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, bumuelta po mga kabida, ito hong si Congressman Joel Chua, dito ho kay Manila City Mayor Isko Moreno, dito ho sa kanya hong pagkumpiska sa mga heavy equipment at iba pang mga gamit po, kung saan ay ginamit daw ito para ho sa proyekto po ni Joel Chua sa isang propiedad po makabida na sinasabi hong pagmamay-ari daw ng City of Manila, Pangalawa, wala hong permit yung construction na yon, yung proyekto na yon, mga kabida. Kaya ang ginawa po ni Mayor Isko Moreno, pinakumpiska po niya ito hong mga heavy equipment na ito, backhoe, ano pa yung iba pang mga gamit po doon, galit na galit po itong si Mayor Isko, mga kabida, nung nakita po niya na meron pong construction po doon, at hindi po niya alam na wala palang permit yun. Nagtataka na lang po siya mga kabida kung bakit nagkaroon po ng construction po doon. At lalo hong nagalit nung nalaman po niya na ang construction na yun ay sinasabi hong proyekto daw ni Congressman Joel Chua po mga kabida. Okay? Kung maalala po ninyo, meron na po itong girian, ito pong dalawa, mga kabida, dahil po doon ho sa barangay hall na itinayo po sa tabi po ng daanan po mga kabida, kung saan po ay galit na galit si Mayor Isko po doon kasi unang-una bawal po yon. Bakit tinayuan po ng barangay hall? Okay? Now, dito ho sa buwelta po ni Congressman Joel Chua po mga kabida, tinawag po niya ito hong si Mayor Isko Moreno na bully. Okay? Bully daw ito hong si Mayor Isko, dahil marami man daw na nagtayo po ng mga barangay hall at structure po mga kabida sa tabi po ng daan, diyan po sa Manila. Bakit hindi po niya sinita? Bakit siningle out lang daw niya mga kabida itong proyekto po ni Congressman Joel Chua, Eto, pakinggan muna natin at pagkatapos niyan mga kabida magre-react po tayo. Narito po. Po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Bully ng mayor, sir. Tama, bullying mayor. Alam mo, Marian, itong proyektong to noong 2020 pa nagsimula. Kaya lang, dahil sa kakulangan ng pondo, hindi ito naituloy. Kaya nga tayo, minarapat natin na ituloy. Ito ay isang community center. Ang laman po nito, dahil nakita natin yung problema dito sa kahabaan ng Rizal Avenue, yung marami mga homeless dyan na natutulog. Kaya dito sa community center na to, nung nakaraang administrasyon, tayo ay nakapag-ugnayan sa City Hall at nabuo po namin itong programang ito, itong proyektong ito, kung saan ang kasama po dito ay isang halfway house, kung saan yung mga homeless na natutulog sa kalye ay po pwede doon matulog sa gabi, may paliguan, may toilet sila, may kitchen soup. So bukod po dito, meron din itong dialysis center na unit. Meron din po itong para sa mga senior citizen, may daycare center, may naglagay rin po tayo dito ng permanent office ng district representative. So kahit na hindi na ako ang representative, meron na talagang district representative na opisina
na nasa gitna o nasa sentro ng Santa Cruz. At meron din po dito mga recreational center. So, wala naman tayong nakikitang problema dito dahil ito ipinropose lamang natin. Yung pagkukuha po ng permit na yan ay trabaho po yan ng DPWH. 'Di ba? So, hindi ko nga po maintindihan dito kay Mayor Isko Moreno kung bakit congressman ng congressman. Wala nang sinabi, gusto lang magpasikat, gusto magkaroon ng laman ng content yung kanyang vlog, wala nang ginawa kung hindi magko-congressman. Samantala may pamura-mura pa, ginagaya pa yung dating pangulo, 'di ba? Samantalang tapos na ang eleksyon, tapos na po ang palabas. Dapat kami po ay nag-iisip ng mga programa na makakatulong sa aming mga kadistrito at sa lungsod ng Maynila. Ito po isang makabuluhang programa at ang makikinabang po nito ay ang aming distrito at ang lungsod. So dinedeprive po niya ang aming distrito ng isang proyekto na mapapakinabangan ng mamamayan. Ayun po, bully raw ito kung si Mayor Isko, mga kabida, no, sa kanya. At bakit daw very selective daw ito kung si Mayor Isko, mga kabida? Kung tutuusin po, ang dami hong mga nagtayo po ng mga gusali po dyan sa tabi po ng daan. Bakit sa kanya lang po ang pinag-initan po daw ni Mayor Isko Moreno? Okay, para po sa akin, may personal take dito ho sa away po ni Congressman Chua at saka kay Mayor Isko Moreno, mga kabida. Since nabanggit naman po ni Congressman Chua, yung sinasabi po niyang ito po ay para ho sa taga Maynila, yung kanyang ginawa po, mga kabida, Okay. And since meron po siyang nabanggit po doon, like doon ho sa pagtayo po ng isang barangay hall, na sinasabi hong bawal daw kasi nasa tabi po ng daan, po, mga kabida. In fact, meron po siyang sinight po na ilang mga structures, dyan po sa parte po ng Manila City, mga kabida, okay, kung bakit hindi daw sinita, kung bakit sa kanya lang po ang sinita, mga kabida. Kaya nga, in conclusion po, mga kabida, tinawag po niyang bully po ito at siningle out lang daw siya, Eto, since alam po ni Congressman Joel Chua po, mga kabida, na bawal po yun, bakit po nagtayo po siya ng gusali po doon, mga kabida, doon po sa tabi po ng daan? Bakit nagtayo po siya ng barangay hall po doon, Okay? Yun yung una pong nakikita ko pong mali ni Congressman Chua, mga kabida. Porque meron pong nagtayo, susundin mo yon kahit na bawal po yon, mga kabida? Yun yung tanong ko lang po kay Congressman Joel, Considering siya po isang mambabatas, tagagawa po ng batas po, mga kabida. Siya mismo yung lumabag sa batas, Porque marami hong nagtayo po, okay, ng mga structures dyan po sa tabi po ng daan. Okay lang po sa kanya magtayo din ng structure, kasi sinusunod lang po niya yung mga nagtayo po ng structures, kahit na po bawal, mga kabida. 'Di ba? Mali po 'yun bakit susundin mo? Bakit susunod ka po doon? Na alam mo na mali ang magpapatayo ng structure diyan po sa tabi po ng daan. Tama yung ginawa po ni Mayor Isko Moreno po, mga kabida, Okay? Dito ho sa pangalawang kasalanan po ni Congressman Chua po, mga kabida, Bakit wala ho siyang sinecure po na permit? Okay? Para ho magtayo po ng structure po doon, mga kabida. Alam naman po natin na lahat ng mga itatayo po natin, meron pong building permit yan. Okay? Kahit na po yung barong-barong po, mga kabida, may building permit po yan. How much more kung isang malaking structure po yun? Okay? Porque para po sa taong bayan, kahit na mali, okay lang po, di ba? Ganun lang po yun, kasimple mga kabida, Hindi po masisisi ni Congressman Chua, ito hong si Mayor Isko, na sitahin po siya dito sa kanyang mga pinagagawa. Kasi unang-una, mali Diba? Hindi po pwedeng konsintihin mo yon, mga kabida, kasi malinaw po na mali. Okay, yung barangay hall, mali. Kasi bakit doon ho sa tabi po ng daan itinayo?
Okay? Mali na po yun. Okay? Pangalawa, yung ginamit po yung propiedad daw ng Manila City, mga kabida, no? At tinayuan po ng structure, okay, na wala naman pong building permit na sinecure, mali na rin yun. Okay? So saan po yung tama po dito ni Congressman Chua po, mga kabida, no? Yun lang yung sa akin eh. Sumunod lang po tayo dun po sa kung ano yung sinabi po ng batas, ano, mga kabida. Eh bakit hindi po sinunod ni Congressman Chua, no? Okay? Hindi po pwedeng gamitin po natin ang kapakanan po ng taong bayan just to build illegally a structure, ano? Okay? Sinabi kong illegally because wala hong building permit, mga kabida. O, tama yung ginawa po ni Mayor Isko. Pinagkumpiska po niya ito kong mga gamit po. Itong mga heavy equipment. Okay? Unless kung makapag-secure po sila ng building permit po, mga kabida, no? Ganun lang po yun. Okay, sasabihin po ni Congressman Chua po, mga kabida, na do you think bibigyan kami ng building permit, magkalaban kami sa politika, no? So yun yung magiging rason po niya dito, ano? Okay? Pero kahit na po, ano? Kahit na po sabihin po natin na malabo ho siya bigyan po ng building permit, and since required po ng batas po, mga kabida, na every structure meron pong building permit, kailangan sundin po yun. Okay? Hindi po pwedeng baliwaliin po yun, mga kabida, no? Medyo hindi lang talaga nag-sink in yung buwelta po ni Mayor Isko Moreno po, ano? Actually, wala akong pakialam sa kanya, no? Kasi hindi ako residente po ng Manila po, mga kabida, no? Ang sa akin lang po dito, ano? Ipinakita ko lang sa inyo kung sino yung umakto po ng tama dito, ano? Okay? Halata naman po na sinunod lang po ni Mayor Isko Moreno ito kung batas, yung sinasabi po ng batas po, mga kabida, no? Okay? At alam naman po yan ni Joel Chua kasi abogado po yun mga kabida. Diba? Sana kung talagang aware po dito si Congressman Chua po, mga kabida, no? Unang-una dito ho sa paggamit po ng propiedad owned by the City of Manila, ano? Pangalawa, bakit hindi ho siya nag-secure po ng permit bago ho sila nag-umpisa po sa kanila kong proyekto po, ano? So, dapat nag-secure muna siya ng building permit para wala naman pong may pintas po sa kanya, mga kabida, ano? Ito hong si Mayor Isko Moreno kasi kompleto po siya Ganun sana yun. Okay? Hindi sana niya binigyan po ng pagkakataon ito hong si Mayor Isko, ano? Nasitahin po siya. Makalusot po si Mayor Isko Moreno dito ho sa kanya kung ginagawa po, mga kabida, no? Ni Congressman Joel Chua, no? Ganun lang po yun. Okay? So, sana, magtulungan na lang po itong dalawa. Tama yung sinabi po ni Congressman Joel, ano? Kanina, nung umpisa po ng kanya kung pahayag po, mga kabida, no? Dapat magtulungan ito kung si Mayor Isko at saka si Congressman Joel Chua, no? Para ho sa kapakanan po, mga kabida, ng mga taga Manila. Yun dapat, ano, mga kabida. Hindi ho nagbabangayan kasi ang kawawa ho dito yung kanila hong mga constituents, ano? Okay? At yun po, lesson dito, dapat sumunod po sa batas. Kung ano po yung sinabi po ng batas, kung kailangan po mag-secure po ng building permit in order to build structures, gawin po natin yun. Ganun lang po kasimple, mga kabida. Okay? Kung magtayo man tayo ng structure po, mga kabida, siguraduhin po natin na doon po sa legit po na lugar, hindi po bawal na lugar. Kasi ang mangyayari po dyan, mga kabida, maliban po sa masasayang yung pera po ng taong bayan, ano? Okay? Mauudlot yung construction kasi sisitahin ito, ano, mga kabida. At ang pinaka-worst po dito, baka hindi na po itutuloy, ano? Or kung half na po nila kinonstruct yung project, baka baklasin po yun, mga kabida, no? Dahil bawal yung itatayong structure doon po sa tabi po ng daan. Ganun lang po kadali. Ganun lang po kasimple po, mga kabida, no? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, no? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.